pinipilit mong sarili mo na maging presidente. At un-Pilipino din yung mga nagtatanggol para sa'yo. Yun. Siguro hindi pa naimasmasan si Ping Lacson. Akala niya, madadala pa niya sa mga gulpi di gulat at mga palusot na estilo na pang-pulis na style ang mga diskarte niya. No? Sige nga, sagutin natin. Una, hindi po mapasusubalian. It cannot be refuted sapagkat si Amy Marcos, wala pa si Sandro Marcos na bubuo bilang tao at hindi pa tagapagtahol na parang asong ulol ni Marcos, si Gadon at si Claire Castro, kasama na ni Amy Marcos si Bongbong Marcos. At noon pa, sabi ni Amy Marcos kagabi, nag-a-addictos na si Bongbong Marcos Jr. Makinig ka, Sandro Marcos. Hindi ka pa ginagawang tao ng tatay mo at nanay mo. Alam na ni Senator Amy Marcos na si Bongbong Marcos na tatay mo ay addictos. Sabi nga ng tiyahin mo kagabi, doon mismo sa Malacanang, pag nagpa-party si Ping Lacson, si Ping Lacson tuloy pag nagpa-party si Bongbong Marcos at mga barkada niya, pagkatapos ng party, ang mga naiwan nilang basura at mga droga, ang nagliligpit mga Presidential Security Battalion ni Marcos. At kitang-kita ito ni Amy Marcos. So paano yan pasisinungalingan ni Claire Asong Ulol Castro, ni Ping Sipsip Lacson, at ni Larry Bobo Gadon, at ni Sandro mukhang si Charis. Hindi mo maintindihan ng tsura, no? Ay isang direktang kaalaman. Nakikita niya at na kanyang naranasan kung paano magdurog si Bongbong Marcos Jr. At dahil dyan, malinaw po na direct ang testimony na ito. Kagaya po ng direct testimony ni Ginoong Saldico. Si Ginoong Saldico ay bahagi ng buong sindikato ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. Si Amy Marcos ay direktang pamilya, kapatid at kasama ni Bongbong Marcos nang sila po ay naninirahan sa Malacanang, nung sila po ay tumakas papunta sa Hawaii. Si Amy Marcos po kasama niya si Bongbong Marcos Jr. Kaya walang kredibilidad si Claire Castro, itong tagapagtahol ni Marcos, upang pasubalian at kanyang kontrahin ang pahayag ni Amy Marcos. Kaya ito po ay malinaw na pagpapakita ng isang pangyayari na magdudulot ng isang mabigat na dahilan upang si Marcos Jr. ay palalayasin na sa puder. At hindi na po pwedeng magtanggi pa ang Armed Forces of the Philippines kung ano pang rason na hindi sila kikilos, sapagkat hindi pwede maging Commander-in-Chief ang isang adik na presidente. Walang pwedeng bumangga sa testimonya ni Amy Marcos sapagkat direkta niya itong nakikita. Kasama niya si Bongbong Marcos, kasama niya ang pamilya na ito, and she knows the history and the actual participation and commission of Marcos about illegal drugs. Kaya naman, wala pong saysay at walang binatbat itong binabanggit ni Claire Castro in Avenue. Okay? Hi, Sir Guido Oricio. Kaibigan ko pala si Sir Guido Oricio. Wala ko ang boses, Sir Guido. Dahil kagabi, si Sir Guido ay nakasama ko po yan sa NTF-ELCAC sa paglaban sa labor radical infiltration ng CPP, NPA, NDF sa Southern Tagalog area. Thank you, Sir Guido. Mabuhay po kayo. Mga kababayan, uulitin ko lang po,
the speech and the revelations made by Senator Amy Marcos Pino Grandstand is what we call the final nail into the coffin of Marcos. Ito na po ang magbubuo ng pagdurog kay Marcos papasok sa kanyang kabaong. There is no point of return for Marcos anymore. The only way for Marcos to avert any crisis situation, to go deeper, is for him to voluntarily resign. We have heard situation right now na nagkakaroon po ng mga emergency na pagpapatawag among the top generals ng Armed Forces of the Philippines. Hindi po sila pwedeng manahimik sapagkat in the next hours or days from now, kikilos po ang taong bayan, hindi na po ito mapipigilan. At pwede pong malugmok ang buong Pilipinas. The stock market is going down the drain. The entire economy right now is grappling into misery. Papunta po sa pagkalubog at pagkahirap ang buong bayan. Mga kababayan, lugmok na lugmok po ang ating bansa. More than 4 trillion pesos po ang nawala sa projected income ng bansa in the last 6 months sa stock market ito, sa stock capital. In the foreign direct investment, sa mga investment, more than 27% po ang nawala in the last 12 months, isang taon, na ganito po ang sitwasyon ni Marcos. Kapag hindi pa po mag-resign si Marcos sa ganitong kalugba ng iskandalo, ang idadamay niya ay ang pagkalugmok ng buong ekonomiya. Babagsak po ang ating ekonomiya. At tsak, mas lalala po ang ating sitwasyon. Oy, thank you sa mga nanonood kahit pinagtatsagaan yung boses ni Ka Eric. Second point ko po karumal-dumal po itong ginawa ni Bongbong Marcos Jr. na ginawa niyang drug den ang buong Malacanang. Kaya pala, party rito, party doon, at binanggit mismo ni Senator Amy Marcos noong kabataan pa ni Bongbong Marcos. Ganon ang ginagawa niya. Mga taga-presidential security group ang nagliligpit ng kanilang mga droga na pinag-iwanan sa pagpaparty nila. Ibig sabihin po, thank you Lynn H. Opo, mayroon na po. G. Cabrera, thank you Nakabili na po ako ng gamot at gurgle na may anesthetic po, yung Orahix. Ititake ko po ang gurgle after ng pagsasalita ko. So si Bongbong Marcos Jr. po is the worst ever na maging presidente. He is a criminal president, a drug addict, at the same time the most plunderous or the plundering president. At ito na ang panawagan ngayon. Why Amy Marcos came out upang isakripisyo ang dangal at pangalan ng kanilang pamilya because she chose country and people over blood relations. Mabigat po yun hindi ganun kadali gawin yun. Kaya sa mga nagsasabi, bakit ngayon lang lumabas si Senator Amy Marcos? Hindi po ganun kadali na ikaladkad mo ang kahihiyan ng iyong pamilya, ng iyong kapatid na presidente in public. Pagkatapos po ng pagsambulat, Lacson ubod ng siraulo, sabi ni Lino. Un-Filipino daw ang sinabi ni Senator Amy. Ang un-Filipino, yung adik ka at magnanakaw, ipinipilit mong sarili mo na maging presidente. At un-Filipino din, yung mga nagtatanggol para sa'yo. Yun. Siguro hindi pa naimasmasan si Ping Lacson. Akala niya, madadala pa niya sa mga gulpi di gulat at mga palusot na estilo na pang-pulis na style ang mga diskarte niya, no? Sige nga, sagutin natin. Una, hindi po mapasusubalian. It cannot be refuted sapagkat si Amy Marcos, wala pa si Sandro Marcos na bubuo bilang tao at hindi pa tagapagtahol na parang asong ulol ni Marcos, si Gadon at si Claire Castro. Kasama na ni Amy Marcos si Bongbong Marcos. At noon pa, sabi ni Amy Marcos kagabi,
nag-aadiktos na si Bongbong Marcos Jr. Makinig ka, Sandro Marcos. Hindi ka pa ginagawang tao ng tatay mo at nanay mo. Alam na ni Senator Amy Marcos na si Bongbong Marcos na tatay mo ay adiktos. Sabi nga ng tiyahin mo kagabi, doon mismo sa Malacanang, pag nagpa-party si Ping Lacson, si Ping Lacson tuloy pag nagpa-party si Bongbong Marcos at mga barkada niya, pagkatapos ng party, ang mga naiwan nilang basura at mga droga, ang nagliligpit, mga Presidential Security Battalion ni Marcos. At kitang-kita ito ni Amy Marcos. So paano yan pasisinungalingan ni Claire Asong Olol Castro, ni Ping Sipsip Lacson, at ni Larry Bobogadon, at ni Sandro mukhang si Charis. Hindi mo maintindihan ng tsura, no? Parang si Charis na mas Charis na Charis pang mukha niya kay Charis. Itong si Sandro Marcos, mga kababayan, wala pa pong good news, Geraldine, eh. Matigas ang apog ni Marcos, kapalmoks at walang iya, no? Hindi nahihiya. Hindi kagaya ng ordinaryong mga Pilipino. Ngayon, puntahan po natin itong established credibility ni Amy Marcos. Wala pa yan sila Sandro Marcos, sila Lisa Araneta, itong mga sip-sip na sila Ping Lacson, at itong si Sandro Marcos, nagdudurog na si Bongbong Marcos Jr. Hindi pa problema po noon, direkta sa ating bansa, kung magdurog man siya sapagkat hindi pa siya presidente. Ang problema kung bakit binulgar ito ni Senator Amy Marcos dahil presidente na po si Bongbong Marcos Jr. At ang kasalanan na gustong bawiin o magbawi ni Senator Amy Marcos, hindi niya sinabi sa mga Duterte at sa mga sumuporta kay Marcos at sa buong sambayan ng Pilipino na adiktos ang kanyang kapatid. At hanggang sa kasalukuyan ay nag-aadik. Iyon po ang dahilan kung bakit na-elect itong kolokoy at tarantado na si Bongbong Marcos Jr. Kaya kahit papano, bagamat may kasalanan sa pagtatakip at panlilinlang, si Senator Amy Marcos, lalo na nung panahon ng eleksyon 2022, bumabawi siya sa ngayon. Sapagkat nangyari na yun eh. Kung isiniwalat niya during the negotiations with Sara Duterte, kasama si Gloria Macapagal Arroyo, na adik si Bongbong Marcos Jr. at malala ang pagka-adik nila mag-asawa, ay siguro po hindi pumayag si Vice President Sara Duterte na makipagtandem kay Bongbong Marcos Jr. Di po ba? Klaro tayo dyan. Subalit, dahil sa kagustuhan ni Amy na makabalik ang mga Marcos sa poder, pinagtakpan niya at pinagsinungalingan niya ang katotohanan na hindi kailanman tumigil sa pagiging adiktos si Bongbong Marcos Jr. kung kaya nakalusot at na-elect ito at tinulungan pa ng mga political forces kagaya ni Gloria Macapagal Arroyo. Thank you, Virgilio Rivera, sa panonood. May post na AFP daw, wala pa. Hindi pa sila nag-withdraw. Nililinaw lang nila. Nabudol talaga ang lahat ng taong bayan dahil kulang sa pagbubunyag ng katotohanan si Amy Marcos. Kaya siya bumawi kagabi upang ituwid ang pagkakamali na yun. Kaya nga tayo ngayon ay dapat kumilos. Lahat. Roseville Tolitofoga, taga Africa ka ba? Roseville, ang iyong napangasawa. Julia Salbaloza. Pangalawa, mga kababayan, hindi po pwedeng ihiwalay natin ang pagka-adik ni Bongbong Marcos Jr. sa malubhang korupsyon at pandarambong na ginawa niya at ng kanyang pinsan. Sapagkat ang adik at ang taong wala sa katinuan kagaya ni Marcos
na hindi tama ang pag-iisip ay kaya pong gumawa ng mga krimen kagaya po ng pandarambong, pagnanakaw at pangungurakot. Dahil wala siyang pakialam sa taong bayan. Hindi naman niya pakialam ang interes ng mamamayan. Kaya may kasalanan dito si Amy Marcos dahil sa kagustuhan niya at ng nanay niya na maibalik ang pangalang Marcos sa pamamagitan ng muling pagkakahalal kay Bongbong Marcos bilang isang Marcos na maging presidente, naloko at nagkalitsi-litsi at naging tarantado ang gobyerno at ito ngayon ang dinaraanan na paghihirap ng ating mga mamamayan. Yan po ang unang konteksto. Kaya mahalaga po ang pagbubunyag ni Amy Marcos sapagkat it will measure the conscience call kung papayagan ba ng taong bayan na mananatili ang isang adik at kriminal na presidente dahil nag-aalangan ang ilang sektor na kung susundin ang constitutional line of succession, si Sara Duterte ang magiging presidente kapag umalis o napalayas si Marcos. Pangalawa, conscience call ito and moral to the duty bearers of the government. No? Tumatawag si Atty. Torion para siguro sa pagkilos mamaya. Naka-live po si Ka Eric. I will just call him later pagkatapos ng live natin. Pasensya na po. Atty. Torion, naka-live po ako. I hope nakikita po ninyo sa live sa Facebook. Babalikan po kita pagkatapos ng live stream. Ang punto ko po, ganito. Si Marcos, dahil hindi tama at matino ang pag-iisip, dulot ng droga at mahabang panahon, chronic na pag-abuso sa droga, apektado po ang kanyang sense of decision making. Apektado po ang kanyang sense of right and wrong. Apektado po ang kanyang moral judgment sa paggawa ng mga desisyon at hakbang na naglalayon para sa pag-discharge ng kanyang mga otoridad at katungkulan bilang presidente. Kaya po, yan ang kadahilanan kung bakit itinutuwid ni Amy Marcos ang kanyang pagkakamali dahil only a president na wala sa wastong katinuan at walang wastong pag-iisip ang makakagawa ng ganitong karumaldumal na krimen na sa gitna ng kahirapan ng iyong mamamayan at pagdarahop ng iyong bayan, magnanakaw ka pa ng bilyon-bilyon na pera. Limpak-limpak na kayamanan na dapat ay ginamit para sa pagpapabuti ng kabuhayan at kalagayan ng ating mga mamamayan. Yan po ngayon ang ginagawa ni Amy Marcos. Itinutuwid niya ang pagkakamali na yan na nagkaroon ng oportunidad ang isang hindi karapat-dapat na maging presidente sapagkat mahabang panahon na naggumon at nalulong sa abuso ng droga ang kanyang utak at pagkatao. Thank you, Tatay Edgar, for watching sa ating live. No? Mga pamilya ni Langging, pamilya namin sa Iloilo, nagbalik na mula sa Amerika. Kimora Dolores, thank you po, Ma'am Kimora. Third point, mga kababayan. Ang nagaganap ngayon ay pagsubok sa mga gatekeepers of democracy. Like for example, ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police. Papayagan ba nila na ang isang lantad at hindi na maitatanggi pa na adiktos na presidente na lumalabag sa batas sapagkat ang paggamit ng illegal na droga is a violation of what we call the Dangerous Drugs Act of the country. Violation din po yan sa saligang batas sapagkat yan ay pagtataksil sa pagtitiwala na ibinigay ng taong bayan, betrayal of public trust, at yan po ay hindi pwedeng manatili. So this is now a moral test to the integrity and moral courage
of the AFP and the PNP to do what is right and correct and rectify what is wrong. Papayagan ba nila na mananatili na Commander-in-Chief si Marcos? Nasa sa kanila po yun. At ito po ay conscience call sa taong bayan. Makailang beses man po kami mag-rally sa EDSA, sa People Power Monument, sa Quirino, o saang mang bahagi ng ating bansa. Kung hindi po kikilos ang taong bayan, we can only do so much. Walang mangyayari po dito. Sapagkat mananatili po ang pagkakapal ng mukha at walang katinoang pag-iisip ni Marcos, hindi siya bababa ng kusang loob. Hindi ko po sinisisi at hindi ko po pinapangunahan ang Iglesia ni Cristo because they have their own leadership, they have their own organization, they have their own discipline and doctrines. Pero sakali po kagabi, kung hindi na umalis ang Iglesia ni Cristo at instead nagmarcha papuntang Mindiola, tapos na po ang kwentong ito. Kung inoccupy po ng 250,000 ng Iglesia ni Cristo ang papasok sa Mindiola at magkaroon ng stand-off sa lugar na yon, mapipilitan po ang AFP to withdraw support, and it will snowball and create a chain reaction of protest and condemnation that would have possibly pushed the Catholic Bishops' Conference of the Philippines to decide and stand with moral courage to side with the people kung nanatili po sana ang Iglesia ni Cristo at nagmarcha at lumabas mula sa Quirino Grandstand. But again, we cannot be dictating or imposing to Iglesia ni Cristo kung ano pong dahilan nila, kung bakit sila nag-pack up at hindi na itinuloy ang last day of protest nila. Kung lumipat sila papuntang EDSA, pero malayo ng EDSA pwede na rin po doon na lang sa may Mindiola. Yung kahabaan na yun, inoccupy nila, tapos na po sana ito. Subalit sa tingin ko ganito pong nangyari, na hindi lang sinasabi, no? Malamang sa malamang, nakiusap itong si Amy Marcos at iba pang mga kasama niya na kung pwede, wag na munang gawin ang people power at gagawa nila ng paraan bilang magpapamilya, bilang kapatid ni Bongbong Marcos Jr. na makausap niyang kapatid niya na bumaba ng mapayapa at umalis na ng mapayapa bilang presidente. Hoping na hindi mauulit ang nakakahiya na paghatol ng mamamayan sa kanila na palalayasin sila exactly the way sa nangyari sa kanila noon sa panahon ng tatay nila, nang pinalayas at pinabagsak ang diktadura ng Marcos Sr. On the secondary note, sa tingin ko personally, ayaw ng Iglesia ni Cristo na sila ang manawagan na bumaba si Marcos sa kapangyarihan. Dahil wala po sa tradisyon nila na sila ay nag-call out for a regime change or for a change of government. At pangalawa, ayaw nila na sila ang manguna sa pagpapalayas kay Marcos. Most likely, iniiwasan nila yon. Sa anong kadahilanan, I can only assume religious doctrine. Second, umiiwas sila sa konfrontasyon ng lubusan. Kasi pwedeng magkaroon ng konfrontasyon yun . So hindi ko po yon magagarantiya na yun talagang naging desisyon, but most likely, there were negotiations why they pack up suddenly. Okay? Third point, ganito po yun. Sa tingin ko, tino-turn over ng Iglesia ni Cristo ang pananagutan sa taong bayan. O ayan na, nagsalita na mismo ang kapatid ng presidente
Ibinunyag niya ang kalubha at karumaldumal na krimen ng pagkakaroon ng isang adik na presidente na halos buong pamilya niya, asawa at mga anak niya, at ginamit na parang drug den ang Malacanang. Sa isip ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo, ano na, sambayan ng Pilipino? Ano ang gagawin nyo? Mananahimik kayo o kikilos kayo? Huwag kami ang asahan nyo. Gumawa kayo ng hakbang. I think that can be a possibility of a decision process na iniisip ng Iglesia ni Cristo. Let it be the Filipino people to be the judge. Kung gusto pa rin ba nila na manatili si Marcos in spite of the revelations of Saldico, in spite of all the testimonies na lumalantad, in spite of the revelations and bombshell expose na inilabas ni Amy Marcos. Ano na, taong bayan? Malamang yun po ang tinitingnan ng Iglesia ni Cristo. What now, Filipino people? What now, Armed Forces of the Philippines? Diba? Pwedeng ganon eh. Ginawa na namin ang aming makakaya. Ayan, nagsalita na si Amy Marcos. Kumilos na kami. Ano na, taong bayan? Iyon. Because the Iglesia ni Cristo cannot be the arbiter of power. They cannot be the ones who are going to control power for the country. They stood up for valid issues and they ran against sa mga taong bayan kung ano pong dapat gawin, mga kababayan. Subalit hindi po pwedeng ang Iglesia ni Cristo ay mananatili na parang sila ang tagapagtambol ng pagbabago na sila lang. Ayon. Kaya ito ngayon ay babalik na sa atin, sa mamamayan. Babalik na ito ngayon sa Armed Forces of the Philippines. Ano ba ang magiging hakbang ng Armed Forces of the Philippines? Ano ba ang magiging hakbang ng Sandatahang Lakas at ng Philippine National Police? Ayun. Yun pong sagot ko, no? Malamang nagdesisyon ang Iglesia ni Cristo on my assumption na tinoturn over nila sa Pilipino. Sa mamamayang Pilipino, kayo maghusga. Kayo ang gumalaw, kayo magdesisyon kung kayo ba ay kikilos. Sagutin ko na sa Atty. Naka-live po ako kaya 4 na beses tong tumatawag, no? I-wrap up ko lang. Ang unang argumento ni Claire Castro, desperado si Amy Marcos dahil sa political ambition or attention. Wrong. Ang desperado si Claire Castro kasi pag bumagsak at lumayas si Marcos, mawawalan siya ng trabaho. Mawawalan siya ng kanyang pinagkikitaan na almost kalahating milyon kada buwan. Ayaw niyang bitawan yun. At gustong-gusto niya nakatutok ang kamera araw-araw sa kanya. Yun ang pinanggagalingan ng hugot niya. Kung bakit nasabi niya na desperado si Amy Marcos. Siya ang desperado at kapitoko sa kanyang temporaryong kapangyarihan. Malinaw mga kababayan na si Claire Castro po ay walang kredibilidad at kakayanan upang pasinungalingan, kontrahin o baliktarin ang salaysay na ginawa ni Amy Marcos, because ang salaysay na ginawa ni Amy Marcos nanggaling po sa kanyang direktang kaalaman at direktang pakikisalamuha kay Bongbong Marcos, kay Lisa at sa mga anak nila. And nobody can question that. Ipapahiya ba ni Amy ang sarili niya at ang pamilya niya kung walang katotohanan at hindi bukal sa puso niya na nagsisisi siya at binabawi niya ang mga kasalanang nagawa niya, kung kaya niya itinutuwid na dapat tanggalin na si Marcos sa pagka-presidente. That was the message. Wala nang iba. It was not a family scandal. It was an issue of constitutional and national security concern
because hindi po pinapayagan sa ating batas na may commander-in-chief at may presidente na hahawak ng poder at pondo ng pamahalaan at kapangyarihan ng gobyerno na isang adik at isang magnanakaw. Klaro po yan. Kaya ito ay national issue, national security issue po ito, sapagkat under kay Marcos ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police, therefore, pwede niyang gamitin ito sa mga mali at baluktot na layunin kagaya ng gusto niyang pumasok sa digma-digmaan at kulukoy na tapang-tapangan sa pagkikipagkiskisan sa China sa kanyang foreign policy. And that is a dangerous pattern na hindi tama ang pag-iisip niya. Exactly why it is an issue of national security. Sapagkat pwede niyang baluktutin ang kapangyarihang ito upang gamitin sa kasamaan kung walang moral courage na manindigan ang armed forces at ang PNP that the commander-in-chief and the doctrine of chain of command is not a dead doctrine. Kapag magnanakaw, kawaktan, adik at kriminal ang commander-in-chief, the way Marcos is being exposed right now, the chain of command does not apply to him to be respected and to be recognized as a commander-in-chief. Pwede talaga pong umatras ang Armed Forces of the Philippines para wala ng Armed Forces sa likod ni Marcos. He will no longer have any backbone to stand on, kaya wala na siya. No? Mga kababayan, daming trolls, no? Nakikinig sila kay Ka Eric at sa ating talakayan. Number 2 point ko po dito. Bakit ito constitutional issue? Sapagkat ang lumalabag sa batas, ultimo janitor, ultimo vendor, ultimo manggagawa at ordinaryong tao, kapag gumamit ka ng droga at nagnakaw ka pa, ikaw ay kinukulong. Bakit hindi pwedeng gamitin ang batas na yan kay Marcos? Dahil presidente siya, mali. All the more that the law must be applied to Marcos when he commits crimes because he uses the powers and authority of the highest position of government, including the resources, para makagawa ng krimen. Kaya dapat siyang managot sa batas, higit kanino man sa sinumang ordinaryong mga Pilipino. Tama? Tama, sabi ni Baby Rosalim. Bakit inuhuli, binabaybast at tinitira ng PDEA, ng pulis, ang mga ordinaryong drugista, samantalang exempted si Marcos? Wow! Okay lang kayo? That's the point bakit ito ay issue ng constitutional concern, sapagkat nagiging balasubas po ang ating saligang batas kung adik at kriminal ang nakaupo na presidente at hindi natin tinatanggal o hindi natin pinapalayas. Klaro? Loud and clear, sabi ni Elaine C.G. Okay, last point ni Ka Eric po. Walang karapatan si Ping Lacson para sabihin na un-Filipino ang ginawa ni Amy Marcos. Ang pagbubulgar na ginawa ni Amy Marcos ay nararapat na ginawa ng isang tapat at tunay na Pilipino, hindi kagaya ni Ping Lacson na sip-sip na politiko at ang pinangangalagaan ay ang kanyang interes at hindi interes ng ating bayan. Di po ba? Kitang-kita naman ang lahat. Walang single centavo na lalabas sa pondo ng bayan na hindi inaaprobahan ni Marcos. Bakit si Saldico lang ituturo? Mahirap pang intindihin yan, Ping Lacson. Ha? Na ang pumipirma ng budget para maging batas at lumabas ang pondo at gamitin si Marcos. At itinuro siya ng lahat ng ebidensya na siya ang punong sindikato sa pagnanakaw. At nagagawa niya yan dahil adik. Sabi ng kanyang kapatid, wala sa wastong katinuan. So ang nagbubulgar pa ngayon ang un-Filipino, kulukoy, mag-resign ka Ping Lacson, nakakahiya ang pagkasipsip mo at pagkabulok ng politiko.
mga kababayan. No? Dahil lamang sa poder at pabor na nakukuha nyo kay Marcos, nakakalimutan nyo na tawagin nyo si Aimee na un-Filipino. Eh siya nga po ang nagbulgar at kinumpirma niya ang matagal nang pinaniniwalaan ng taong bayan na adikto si Marcos. What Aimee Marcos did last night at Quirino Grandstand was only a confirmation. It was never new all along. Wala lang confirmatory declaration. Ngayon, mas kapanipaniwala ang paniniwala na mayroon ang taong bayan na si Marcos nag-a-addict. Dahil kagabi, dinitalye ni Aimee Marcos ang matagal at mahabang pagkakakalulong ni Bongbong at ng kanyang asawa at ng mga anak nila sa droga, and until now, ganun po ang ginagawa nila Marcos. So, mali pa si Aimee. Siya pa ngayon ang dapat alipustahin. Wow! Okay ka lang, Ping Lacson. Okay ka lang, Larry Bobogadon. Sabi niya si Aimee Marcos daw, hindi lang desperada, kundi ginagamit pa para wasakin at i-destabilize ang ating bansa. The real source of destabilization is because we have a criminal president presiding like a criminal syndicate in a government run by a drug addict. And that is the real cause of destabilization. Okay ka lang, Larry Bobogadon? Ang pagiging tarantado ni Marcos at wala sa katinuan at ang paglaganap ng pagnanakaw at pangungulimbat sa kaban ng bayan ang nagtutulak sa taong bayan na magreklamo, manindigan, magprotesta, at hindi po yan ang destabilization, kundi ang uri ng pamamahala at pamumuno mayroon si Marcos na binibitbit niya papunta sa pagkalugmok ang ating bayan, pagkalugmok ng ekonomiya at paggapang ng buong sambayan ng Pilipino dulot ng kanyang ala sindikatong kriminal na uri ng pamumuno niya sa gobyernong ito. Yan ang source of destabilization. Ayos, mga kababayan? Kaya po, matter of time, ang pag-resign kahapon ni Lucas Bersamin bilang Executive Secretary kasama ang pamangkin niyan si Adrian Bersamin at pati po ang paglayas ni Amina Pangandaman sa Budget Department, yun po sana ay damage control ni Marcos para kunwari may ginagawa siyang semblance of reorganization, revamp, and reshuffle. Pero tinabunan ng bombshell expose ng kanyang kapatid. Ayan. Kaya, ito ngayon, hindi po nag-work ang ariglo ng kanilang mga estilo ng diskarte na pa-resign-resign, si Bersamin, pa-resign-resign, si Pangandaman, and then papalitan ni Boy Taxman na walang alam kundi puro panghataw ng buwis itong si Ralph Recto. Wala pong epekto lahat ng diskarte nila sapagkat tinabunan ng pagbubunyag ni Aimee Marcos ng karumaldumal na uri ng gawaing kriminal ni Marcos. Aside from plunder and massive corruption, ang pagdudurog po niya. It is a fundamental issue of health. Mental health po ito. Hindi pwede na baliw, adik ang presidente sapagkat delikado ang ating bansa. That's the long and short of it. Why mahalaga ang naging pagpapahayag ni Senator Aimee Marcos kahapon. Hindi na po muna ako magtatagal sa ating live stream. Mga 2 o'clock po may assembly area tayo, EDSA Shrine, dyan po sa tapat ng Robinson's Galleria, at magtitipon-tipon tayo dyan para magkaroon po ng patuloy na panawagan, conscience call to the nation. Let us help redeem our country. Let us put pressure to make Marcos resign peacefully and let the constitutional line of succession
na ayon sa batas at sa saligang batas, yun po ang susundan natin ng mapayapa para walang gulo at hindi po malulugmok ang ating bayan at mananatili po ang matino na gobyerno. At mabango natin ang dangal ng ating bansa.